Ano ang gagawin sa sanggol na hindi pa nabibinyagan at nasa bingit ng kamatayan? Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang emergency baptism. Ang binyag ay ang unang sakramento na tinatanggap ng mga Kristiyano bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit paano nga ba kapag ang baby o isang sanggol ay nasa bingit ng kamatayan na hindi pa nabibinyagan? Ang emergency baptism ay isang pagbibinyag na isinasagawa sa isang sanggol na nasa bingit ng kamatayan na hindi pa nabibinyagan. Ito ay tinatawag na emergency baptism sapagkat hindi ito pangkaraniwan na dumadaan sa usual na proseso. Emergency ito sapagkat kadalasan ginagawa ito sa mga hospital o mga lugar kung saan malayo ang simbahan. Bagamat tinatawag din na emergency baptism kapag ang nagbibinyag ay isang pari o diakono sa mga hospital na kung saan nanganganib na ang buhay ng isang sanggol. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang emergency baptism na isinasagawa ng isang laiko. Pero ano nga ba ang mga kondisyon o elemento upang ito ay masabing emergency baptism? Una, hindi pa nabibinyagan ang sanggol. Pangalawa, may sakit ang sanggol at nanganganib ang kanyang buhay. Pangatlo, nalalagay sa sitwasyon na kung saan imposible ang regular na pagbibinyag, gaya ng distansya at layo ng simbahan at walang paring magbibinyag. Sa mga sitwasyong ito, nangangailangan ng agarang pagbibinyag at tinatawag na emergency baptism. Paalala lamang po, itong mga kondisyon ay iilan lamang. Hindi ito magiging emergency baptism kapag may paraan pa upang magkaroon ng regular na pagbibinyag. Sino naman ang magbibinyag? Ang maaaring magbinyag ay kahit sinong Kristiyano, nanay, tatay, lolo, lola, nurse o isang katekista na mayroong intensyon na pabinyagan ang sanggol sa pananampalataya ng Kristiyano. Paano po ba ang pagbibinyag? Sa pamamagitan ng malinis at ordinaryong tubig, hindi na kailangan ng holy water, binubuhos ito ng 3 beses sa bata o sanggol habang binabanggit ang baptismal formula. Ano po ba ang baptismal formula? Sabihin ang pangalan ng sanggol, isusunod ang I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O sa Filipino, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan nito, ang sanggol ay ganap ng Kristiyano. Paalala lamang po, kapag ang sanggol ay gumaling, maaari itong iparehistro sa malapit na parokya at sabihin ang nangyari. And there is no more second baptism, dahil ang naganap na pagbibinyag ay isang valid na binyag. Naway ating pakatandaan na si Jesus mismo ang nagturo sa atin sa kahalagahan ng pagbibinyag para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, kung meron po kayong mga katanungan, kindly drop it in the comment section. Naway may natutunan kayong aral sa episode na ito. And if you like this, kindly subscribe and hit the bell button for more updates. Ako po pala si Brother Rocky James G. Sabas, nag-iiwan ng katagang that our Catholic faith be a step to love God and our neighbor.